lechon, hindi lang ngayon may kagat-kagat na mansanas. Lumuluwa rin daw ng limpak-limpak na pera. Ito ang pakana sa 61st birthday ni Nanay Nena. Sa tuwing birthday ni Nanay Nena, itinutour daw siya talaga ng kanyang mga anak. Punta kami Singapore, kaya nagpunta kami sa Bohol. Pag pumupunta kami sa abroad, talagang all expense paid. Pero sa kaarawan ngayong taon ni Nanay Nena, extra effort ang kanyang mga anak. Last November, yung daddy ko nag-passed away. Nakita namin yung lungkot, nakita namin yung emptiness. But it happens na nag-pandemic. So walang mass gathering, hindi kami pwedeng mag-tour. Nag-isip na lang kami ng backup plan. Nga birthday ko, wala naman akong alam na handa. All along, akala niya wala kaming preparation. Sabi niya, sige na nga, ako na nga magpapabili ng pansit kasi nakakahiya. Wala man lang tayong ipamigay sa kapitbahay. So hindi niya alam, kinausap ko yung mga kapatid ko abroad, tsaka yung isang kapatid ko na kasama niya sa Pampanga, na mag-chip in kami. So para lahat kami is ma-feel namin yung accomplishment na napasaya namin yung magulang. Pero imbes na iabot na lang ang mga tig-1,000 piso sa kanilang ina, balak nila ngayong ilagay ito sa cake. Yun nga lang, Walang available na cake. Hindi pwedeng hindi natin ituloy to kasi eto na. naisip tuloy ni Joel na ang mga tig-1,000 piso ibalot sa plastic ng yelo at ipasok sa bibig ng lechon. Ang iniisip ko naman kasi, baka mag-melt yung plastic, di ba? Pinalamig namin siguro mga 20 minutes. Hanggang maging game na ang lahat para sorpresahin ang kanilang ina. Tagal nung hinuhugot-hugot ko eh. Sabi ko, ay, ang dami-dami pala. Tinulungan pa ako ng mga apo ko kasi marami na nga akong hawak. Nung hinuhugot ko yung pera, mainit-init pa. Kaya tuwan-tuwa ako dahil nagulat ako doon sa supotong pera. Pagkatapos, agad na nagkulong si Nanay Nena sa kwarto. Inipon ko na, binila ko, tinanggal ko lang sa plastic. Ang dami, puro 1,000. Ang tanong, no. Magkano ba ang nakuha niyang pera? Ang lechon money o paglalagay ng pera sa loob ng lechon, matagal na palang gimmick ng lechonero mula sa Escalante City sa Negros Occidental na si Gerard. Kasi marami dito naglilitsyon, so para maging patok po yung lechon, naisip ko po, pwede nga gawin doon sa cake na may money, so why not na gawin natin sa lechon? Natingin ko kung sa lechon, plus may money pa sa loob ng lechon, so matutuwa ka po talaga. Ang lechon money ang naisip ding sorpresa ni Joseph para sa birthday ng kanyang anak. Ang baboy, syempre, nilitsyon muna. Habang hinihintay itong maluto, ang 25 na piraso ng tig-1,000 piso, isa-isang inilagay sa plastic ng yelo. Sinisiguro rin daw nilang malinis ang paggawa ng lechon money, lalo pa ngayong may coronavirus. Dinikit na dinikit, dinugtong na dinugtong, tapos sa dulo ng money, nandun yung parang may maliit na kawayan, yung pabilog, tapos doon namin i-roll yung money. Tapos dito naman sa dulo ng money, nandun yung nakadugtong din sa mansanas. So once naluto na yung lechon, saka na po namin doon ilalagay yung money na sa bunganga po ng lechon. Every time po na nagagawa kami ng lechon, yan talaga sinasabi ko sa mga tauhan ko po, na una po talaga, malinis po talaga yung dapat na pagkagawa, yung naka-gloves po.
Para naman hindi masunog ang mga plastic na paglalagyan ng pera, Doon lang po sa venue po nilalagay yung pera para at least 5 to 10 minutes lang po nasa loob lang ng bunganga para hindi po masunog yung plastic. maya-maya pa, eto na, i-deliver na ang lechon at ipinasok na sa bibig ng lechon ang pera. Kinukuha po namin yung dila sa loob kasi kung maluwang po yung nasa loob, mas maganda po yung paghila ng pera sa loob ng bunganga kasi para mas maluwang, mas okay po. Ilang saglit pa. Hindi ko akala na may kaya pala to. Maraming salamat po. Isipan kong i-surpresa yung anak ko ng Manny Lechon kasi unique yung idea na to. Wala pang ganitong klaseng naging gimmick. Nakita ko pong happy siya. Upang maiwasan natin yung pagkakaroon ng food poisoning, dapat meron tayong knowledge sa food safety and hygiene. So kinakailangan nating maging maingat sa mga kinakain nating pagkain, especially sa mga pagluluto or paghahanda natin ng mga pagkain. Siguraduhin na lang natin na yung plastic na paglalagyan din natin ay malinis. Samantala, balik tayo sa palechon money ng mga anak ni Nanay Nena. Oh my God, ang daming pera, hindi natapos-tapos. No, hinuhugot ko yung pera. Mainit-init pa. At naman nakapakarami. Puro 1,000. Pero magkano nga ba ang nakuhang pera ni Nanay mula sa kanyang mga anak? Binilang ko. Nagkulong ako ng kwarto. Natuwa ako. Ang suma total. Tumataginting na 100,000 pesos. Masayang-masaya. Kahit anong ibigay mo ha, regardless of amount, kung alam mo lang kung ano yung pinanggalingan ng buhay namin. Alam mo yun, ma-appreciate namin lahat ang buhay namin ngayon. Ngayong pandemic, I have some of my friends na malayo sila sa pamilya nila. Hindi yun reason para hindi mo maiparamdam yung pagmamahal. Basta hanggat nabubuhay sila, mahalin natin ang ating mga magulang. Maraming salamat sa mga pagtangkilik niyo sa akin, sa pagtulong. Kasi nga, nung araw, talaga mahirap kami. Ngayon, kahit papaano, nakakagalaw na kami. Maraming salamat sa mga naitulong mo sa mga kapatid mo. Siyempre, maraming nabibigyan siya ng inspirasyon sa paghahanap buhay. Yung mga may extra dyan, lalo na ngayong panahon ng pandemya, share your blessings. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.